Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Jay De La Cruz, ang magbabahagi ng salita ng Diyos ngayong gabi. Kamusta po kayo? Kinagagalak ko po na muli tayong kasama-sama online para po pagsaluhan ng salita ng Diyos. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob sa inyong Panginoon. Salamat po, Lord, sa oras na ito, Lord, na muli naming tatalakayin ang inyong mga katuruan, Panginoon. Pingdarasal ko po ang bawat isa sa kanilang mga kinaroroonan, Lord, sa mga nakikinig ng live na ito, Panginoon. I-bless niyo po ang aming mga puso at isipan, Lord God. Buksan niyo po ang aming mga isipan, Lord, sa mabuting balita na aming maririnig, Panginoon. Salamat po sa lahat ng biyaya na natatamo namin, Panginoon. Kayo po mag-aari sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Ang ating katuruan po ngayong gabi ay continuation lamang po nung na tinuro ni Sister Sherlyn last Friday about sa Acts 10. Ngayon naman po ay Acts 11 tayo ngayon. Medyo mahaba po yung Acts 11 pero sinamarize na lang po natin para po mas madali na rin natin maintindihan at matandaan. Sige po, tayo po ay magsimula. Ang title po natin ngayong gabi ay Breaking Barriers for the Gospel. So, sa title po, medyo may hint na tayo ano yung magiging katuruan sa Acts 11. So, parang breaking barriers, pinuputol o winawasak natin kung ano man yung hadlang para ma-share yung gospel or yung word ni God sa ibang tao o kanino man. Sige po. Sige po. Quick recap lang tayo nung Acts 10 verse 45 para po lang mas intindihan natin yung pagkakatong-doktong niya sa Acts 11. Sabi po dito, the Jewish believers were amazed that the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. So, yung mga Jewish believers na amaze sila or hindi sila makapaniwala na kahit yung mga Hentil or mga Gentiles na non-Jewish people, pinilis pa rin ni God. Kaya, this moment was revolutionary. For centuries, the Jewish people understood themselves as God's chosen people. Kasi yun yung pagkakaintindi nila, yun sa isip nila, sa tradition nila, na sila lang yung pinili ng Panginoon, sila lang yung God's chosen nation. But here, God revealed that His salvation was for all. So, non-Jew ka man, non-Jew, o ano man lahi mo, God blesses you with His, God's salvation is for all. So, para sa lahat. Ganun pinakita ng Panginoon sa mga Jewish people yung kanyang pagpapala. Hindi lang para sa Jew, kundi para sa lahat. Yun. Peter had just witnessed the Gentiles' household of Cornelius receive the Holy Spirit exactly as the Jewish believer did at the Pentecost. So, sa moment na to, si Peter na witness niya na kung paano binilis ng Panginoon yung mga Hentil, specifically dun sa household ni Cornelius na isang non-Jewish. Yung blessing na yun na witness niya is katulad din ng blessing na binigay ng Panginoon sa mga Jew doon sa time ng festive sa Pentecost. So it was clear God does not show favoritism but accepts all who fear Him and do what is right. So moment na to na pinatunayan niya kay Peter ng ating Panginoon kay Peter na wala siyang paborito, wala siyang paboritong bansa, wala siyang paboritong lahi. Ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat. Basta alam natin lahat ng faithful sa kanya, lahat ng nagmamahal sa kanya, lahat ng sumusunod sa kanya, lahat ng gumagawa ng tama. Ayun ang pinagpapala ng ating Panginoon. Yun yung summarization ng ating Acts 10. Ngayon, papunta na tayo sa Acts 11. Sinamarize na lang po natin din yung verses into highlight nung
highlight topic. So, sa scene ng Acts 11 to 1 to 14, Peter faced criticism from believers in Jerusalem for associating and eating with the Gentiles. So, ito yung time na uh, uh, nung nalaman ng mga Jewish people na si Peter nakikihalubilo o nagpipreach dun sa mga hentil, kinukutya siya o parang dapat chichismisan siya o kung ano-anong sigurong sinasabi na sa kanya. But he shared the vision of God gave him and undeniably evidence of the Spirit's work. His testimony silenced the opposition. They praised God, saying, so, pero si Peter, pinaliwanag niya sa mga Jewish na nangungut niya sa kanya na kung paano undeniably kung paano nag-work pa rin yung Holy Spirit sa mga Gentiles. At yung moment na yon natahimik sila, yung mga Jewish people natahimik sila kasi nga nandun yung evidence na nag-work yung Holy Spirit na bless pa rin sila, na-bless yung mga hentil through Holy Spirit. Kaya ang evidence nun is nasa Acts 11:15 to 18. Sabi dito ni Peter, sabi sa verse 15, as I began to speak, the Holy Spirit came on them as he had come on us at the beginning. Verse 16, then I remembered what the Lord had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. So if God gave them the same gift he gave us, who believed in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way? So ito yung depend niya sa ni Peter sa mga Jewish people na nag-criticize sa kanya na si John was baptized with water, believers was baptized by the Holy Spirit. Paano niyo mako-question kung ang binigay ng ating Panginoon yung Holy Spirit din sa mga hentil? Walang sino man ang makakakontra sa pamaraan ng ating Panginoon kung paano ng ating Panginoon gustong i-bless ang isang tao, yun yung pamamaraan na yun. So walang ibang taong pwedeng kumestyon kung paanong pagbe-blessing, kung anong way ng pagbe-bless ng Panginoon dun sa mga Gentiles. Yan. At sabi sa verse 18 din, when they heard this, or referring dun sa mga Jewish people, they had no further objection and praised God, saying, so, mga Jewish people na nagsasalita dito, so then, even to the Gentiles, God has granted repentance that leads to life. So, yung mga Jewish people na nabuksan na yung nagkaroon na sila ng liwanag sa kaisipan nila na hindi lang pala kami yung pwedeng ma-bless ng Panginoon, kundi pati mga Gentiles o sino mang tao o lahi pwedeng bigyan ng pagpapatawad ng ating Panginoon, ng repentance that leads to life o magkaroon ng bagong biyayaan ng bagong buhay kasama ang ating Panginoon. So, ito yung turnover ng kaisipan ng mga Jewish people from na kami lang yung pwede magpuri at ma-bless ng Panginoon na hindi lang pala kami na lahat ng taong naniniwala na may pananampalataya sa ating Panginoon ang pwedeng ma-bless ng Holy Spirit. So, yun. Then, summarization na lang po ulit nung Acts 11:19-30. Ito po kasi yung
moments na kung paano naman nag-spread na throughout Roman parts of Roman Empire yung preaching or yung words of God. Kasi nga dito sa chapter na to, this chapter continues with the gospel spreading even further to Antioch. So it is a place po sa Syria that a major city sa Roman Empire noong time na yon, where believer began preaching to Greeks as well as Jews. So hindi lang mga Hudyo ang nababahigian ng mga magandang ng mabuting salita, kundi pati mga Greeks na rin or yung mga tao sa Roman times na yon. Then many believed and turned to the Lord. So yung nakita natin, nagkakaroon na ng spread ng gospel, ng preaching, from non-believers to believers, nagkakaroon na ng spread ng faith na sa ating sa mga tao doon, at nagkakaroon, lumalawak na yung Christian community. The church in Jerusalem sent Barnabas and Saul. So pinadala si Barnabas at Saul para mamuno o para mag-lead ng Christian community sa Antioch. So yung community na yon was also known as the first Christian community sa Antioch or sa Syria. So doon nagkaroon na ng widespread o yung mabilis na pagkalat ng faith towards kay Jesus Christ. Then they all, aside dun sa preaching na ginagawa nila, they also demonstrated generosity by sending relief to believers in Judea during a famine. Because famine. So yung times kasi na yun, nagkakaroon ng famine dun sa place. Pero aside sa pagbibigay ng mabuting salita sa mga tao doon sa community, nagpapamahagi din sila ng tulong, ng mga pagkain o mga pangangailangan ng mga tao doon. So yun po yung key points or highlights ng Acts 11 verse 1 to 30. So ano naman po yung key points o na pwede kong maiwan sa inyo bago tayo magtapos. So sabi po, ang una po, ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng tao. So alam naman natin po yun na walang pinipili, hindi mayaman, hindi mahirap, walang basehan ng estado ng buhay ang pagkakaroon ng kaligtasan mula sa ating Diyos. Basta alam natin na may magkakaroon ka ng repentance, ng pananampalataya, gawin mo ang anong naayon sa kanyang kagustuhan, magkakaroon tayo ng biyaya, ng pagpapala sa ating buhay. Walang sino man ang lampas o hindi maaabot ng kanyang biyaya. So walang pinipili ang Diyos. Mas gusto niya yung taong nasa pinaka baba. Mas yun ang kanyang gustong abutin para iligtas. Pangalawa, hindi hadlang ang kultura at pangsariling opinyon. Wag tayong ang ibig sabihin ay hindi hadlang yung estado nga sa buhay. Kung sabihin natin yung mga kultura o yung mga may isa kang kaibigan na hindi or non-believer, pero iba kasi yung sa kaniyang opinion, wag tayong ma-intimidate doon. Tulungan natin silang, mas kailangan nila yung salitaan ng Diyos. Unti-unti natin silang bahagian ng salita hanggang magkaroon na silang realization na ang tunay na kaligtasan ay nasa ating Diyos.
Kaya huwag tayong madala sa anumang kultura na meron sa mundo o mga pansariling opinyon. Ang mahalaga ay maibahagi natin ang mabuting balita. Pangatlo, ang tanda ng tunay ng pananampalataya ay pagiging bukas palad din. So, yun nga, yun sa nabanggit na sa verses 28 to 30 kanina, na bukod sa pagpipreach nila Barnabas and Saul, tumutulong din sila sa kanilang abot makakaya sa mga kakaroon sila ng malasakit din sa kapwa kung ano yung kanilang mga pangangailangan. So, tayo rin, kung may tao tayong nakikita o may tao tayong kakilala na lumalapit din sa atin, hindi rin masama na sila natin tulungan sa ating abot makakaya, kahit hindi man sa pera, pero kung anumang serbisyong kanilang pangangailangan, lalo na sa pagpapabahagi ng salita ng Diyos. Yun lamang ang topic natin for today. Ang maiiwan ko na lang ding quote natin or palaisipan ngayong gabi ay huwag tayong matakot suwayin ang nakasanayan ng mundo. Ngunit magkaroon tayo ng takot at paggalang sa ating mailika. So, alam ko marami sa atin makaka-relate dito na madala siguro ikaw, estudyante ka pa lang, marami kang sa isang classroom, iba-iba ng kultura, iba-iba ng environment ng kanya-kanyang mga kinalakihan. Sigurado magkakaroon time na yung temptation or kung ano mang bad influence ang lalapit sa'yo. Kaya dapat strong, matatag tayo sa pananampalataya. Kung ikaw alam mong gusto mong makita man nila sa iyo na isa kang faithful person na nagbabahagi ng salita ng Diyos, layuan ka man, huwag kang matakot na baka ikaw mismo umayaw. Pero muli, ipagpatuloy mo lang kung ano yung nararapat, dahil alam natin kung ano ang dapat sa mata ng Diyos. Huwag kang matakot na baka husgahan ka lang nila, or baka nababaduyan sila sa iyo. Ang mas mahalaga, alam natin kung ano yung tunay na purpose ng buhay natin, kung ba't tayo nandito sa mundo. Yun ang mahalaga. Kaya huwag tayong matakot sa mga sinasabi ng iba, kung husgahan man nila tayo bilang isang Kristiyano, kung ano man. Pero mas magkaroon tayo ng takot at paggalang sa ating Panginoon. Yun lamang po ang sharing ng gabi. Alam ko maikli man, pero alam ko na may impact pa rin ito, yung mga salita ng Diyos sa ating buhay, sa pang-araw-araw na ating buhay. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob sa aming Panginoon. Salamat po sa inyong katuruan, Panginoon, na napatunayan namin, Panginoon, kung gaano po kami kamahal, Panginoon, na kung ano man po ang aming pagkaiba-iba, Panginoon, kami po ay inyong minamahal, Panginoon, at patuloy na pinagpapala, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginagamit niyo, Panginoon, para po i-bless ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa aming mga community, sa aming church, Lord, sa aming mga leaders, Panginoon, sa mga members, Panginoon, na patuloy na gumagawa ng naaayon sa inyong kalooban, Panginoon, para po ma-bless ang bawat isa, Lord God. Kayo po mag-aring sa aming buhay, Panginoon. Pagdarasal ko po ang bawat isa, Lord. Pakaingatan niyo po kung ano man po ang kanyang kinalalagyan, Panginoon. At alam po namin na hindi niyo po kami papabayaan, Lord, na aming financially, physically, Lord, aming mga pangangailangan sa aming buhay, Panginoon. Kayo po mag-ari sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.